kaundang. O pasalamat sa Ginoo, lugbo sa Ginoo, daig sa Ginoo, simba sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo tungod sa mao nga mga butana ng iyang gibuhat. Yun siya. But when you pray, go into your room. The Lord, our Heavenly Father, loves to answer prayer that is expressed. No? He loves to answer and reward the prayer, the kind of prayer that is expressed in the secret place. In other version, in the closet, in the secret place. Ang sampay niya, and your Father, ang imong Papa, ang imong langit nung Ama nga nakakita ni Anan, imong pag-ampo diha sa sikreto nga lugar, mo ganti kanimo openly. Grabe nga igo kaysa ako kasing-kasing. Na Lord, mo na po di pabalik kaligbis. Hallelujah. Let it be, Lord, according to your word. Gainan tani Ginoong Hesus dili maiso, no? Therefore, in this manner, therefore pray, our Father in heaven. There are some basic principle. Ibutang na ito, basic principle. Paspaso na ako maison kay Father's Day na ba rin? Ay, busa na ikahatan ni Lord kay Father's Day na ikarman. Then Jesus Christ is wanted to remind us again nga, kung naapay mga papa diri, tugin mo iso, no? Kay Father's Day na ikarman. Karoon ba na ako nakuhan? Kung naapay mga papa diri sa kalibutan, napo tayo papa nga langit nun. There are some basic principles of prayer na gusto ni Lord Jesus na itudlo ka nato karon. The first one is, he said, in this manner, pray. Sa inani nga paagi, mag-ampo kamo. No? Initially, our Father, there's the first thing, our Father in heaven. Kung pasabot mga igsoon, no? But pasabot mga igsoon that we need to acknowledge. Number one is acknowledgement. We need to acknowledge. In our prayer, ayaw kalimti. Say mo, sutoy ramang guta. Ayaw kalimti to acknowledge. Ayaw kalimti nga ilham. I-acknowledge kanunay. Always acknowledge the Lord as Heavenly Father, as your Heavenly Father. Kaya kung siya ang imong Papa, ang Papa, dilit yun mo baliban. Pa-amaze ko ngayon soon, during the time, na-eskwela ko sa CU, may pang akong tatay, na ako'y tuyo sa akong tatay, bunuon ko sa akong tatay, ngayon ko, tay, pwede ko istorya ni mo, na ako'y tuyo. Bunuon ko sa akong tatay na, unsang, kaya na akong problema sa school. Kita po't mga igsoon, una na po. Gahulat lang ang atong langitong amahan kanus ata mo dool, aron isulti kaniya ang mga butang na desire sa atong heart. But sad to say, because many times, basically, kakalimot taani na prinsipyo. Now when we pray, we have to acknowledge the Father, our Heavenly Father. We have to acknowledge God as our Heavenly Father. Naabatay langit nung amahan. Kay klaro kayo may igsoon, ay haara. Natanawa, ay haara mo reward. Ay haara siya mo guide. Oh, Proverbs chapter 3 verse 6. So, ingon nito, always acknowledge God. In all your ways, acknowledge Him. Or acknowledge God. And, susunod, He shall direct. Always acknowledge. Kakalimutan na mo yung son. Iba-basic kayo. Pero sirit-sirit ragit nagmalimot tag-acknowledge sa atong
Ganahan ang atong Papa, atong earthly Father, nga musutoy-sutoy rata, musirit-sirit rata himo sa atong mga decision making, sa atong mga plano, without consulting Him. Usay may mo na ng atong Papa nga, sinalimot ka, nga naapa kay Papa. Ayaw pagbuot-buot, kay naapa kay Papa. Ayaw kalimti, ayaw i-bypass ang authority sa imong amahan. Sakita ng atong mga Papa, kung dili ta mo sangguni, sakita ng atong mga Papa, na it would hurt their feelings kung moderate surata na dili ta mo konsulta kanila. Especially when the whole family are concerned. No? So, una na gitudlo ni Ginoong Hesus actually, He told us to acknowledge God as our Heavenly Father. And then the second, makita nato din, hallowed be your name. Kung sa'yo magpasabot sa hallowed be your name, He told us to respect. Gitudloan ta ni Ginoong Hesus nga mo respeto. Naabali sa atong kinaiya mga igsoon when we pray, we respect our Heavenly Father. Mo respeto ta, no? Ang Bible ngayon, knowing that God is in heaven and we are here on earth. Therefore, when we come to Him, we need to come with Him in honor and respect. Respeto, mga Diyos. Pwede nga itong mga Papa nga wala pa kayo respeto sa imong amahan. Kaya kung naa pa kayo respeto, dili ta, listen, sayo raw na, pero dili makagarespeto. Mas mo respeto pa ka sa upan kaysa imong amahan. And Jesus Christ teaching us, He told us about respect. Ginahanglan kaayo mga igsoon ang respeto. Imagine that, kung ang atong earthly father, malain kung walay respeto ta, ngadto kaniya, unsa pa ka ang atong langitong amahan, who is the creator of everything. Everything that we need, He is the creator of who we are, and everything that we live. Creator siya mga igsoon. So He told us, actually He told us about respect, no? That we need to treat Him and honor Him, treat Him as holy. Hallowed be Thy name. Atong itratar siya nga, because He is a holy God, we need to treat Him holy. Balaan po sa atong pagkinabuhi, sa atong mga gawi, isip anak. Kaya ba, ang mga earthly father na to, na, maunang hindi nga kung ikabilin ganinin ang atong apelido, ang pili. Mura gini mo sa kabutang nga akong ibilin. Hinlo, limpyo, ang atong apelido. Wala ko ilaing kabilin, kabilin ka. If our earthly father, ganahan ng ingon anak mga igsoon, sa paka ang atong langit ng amahan. Kung ang atong earthly father gusto nga dadalahon nato ang atong apelido, na dili hugawan, dili mabulingan, kung sa paka, kung sila gani dili huli, kung sa paka ang atong langit ng amahan, gabalaan, we need to treat His name holy. Hallowed be Thy name. Dili dapat mga buluyagon ng mga Kristohanon. Dili dapat mga Kristohanon paturatoy lang. Kaya ang purpose nga nung ipanagtawag ta, aron mahimutang kahayag sa kalibutan. Nga mangit-ngit, mangiog. This is the very purpose. This is one of the purpose. We need to treat God's name holy. That's why itutuan ka to hallow the name. Hallowed be
thy name. The third is, your kingdom come. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Third principle is the Lord Jesus is actually teaching us how. No? The third is manage and rule the earth. Gikan pa sa sinugdanan, mauna niya ang proklamar sa Diyos. Ang rason nga gimugna niya ang tao in order to dominate the earth, the things in the earth. Pero ang problema lang ay kawat ni sigod harap-harapan itubutan sa tao nga makawat ang authority to dominate. But when the Lord Jesus Christ came here on earth, gibalik niya ang maong authority and power. That's why kitang mga Kristohano dili ta malimot nga we were called and we were chosen by God to again manage and rule His kingdom here on earth. That's why ang rason nga galakaw ta aron kini mga tao i-reconcile ngadto sa Dios. Mao ni siya, we need to pray that the kingdom of God will come. And the will of God will come. Your kingdom come, your will be done. What is the splendor? Unsay hitsura sa langit? In heaven, love, holiness is reigning. Love and respect is reigning. Peace, joy. Naghari na dito sa langit. And the Lord wanted those to come here on earth. Pero maabot lang na kung si Kristo maabot sa kasing-kasing sa matang tao. Because He is the King of the kingdom. And we Christians are called to manage and rule the kingdom of Jesus Christ here on earth. Muna nga mga tao sultian sa giyawan aron pag-abot ni Ginoong Hesus sa ilang kasing-kasing daghan na ta mo dumala. Na aron maghari ang kalinaw, maghari ang tanang butang nga maayo, nga susama nga tuan dito sa langit, maupod nang mahitabo din sa yuta. Naikanta nga, sa langit ko lang beer. Sa langit naghari ang kalinaw, naghari ang gugmang, naghari ang pagsinamtanay, naghari ang pagrespetuhay. Dili mahitabo ni kung dili ma-change ang heart sa tao. Dili mahitabo ni kung dili karian ni Kristo ang kinabuhi sa tao. That's why nasa ato, no? Nandito sa ating mga kamay, nakatagalog na po. Nandito sa ating mga kamay. Naasa ato, kung wala tayong himon, walang may tabo. That's why we need to go out, preach the gospel, teaching them to observe everything that the Lord Jesus Christ has commanded. And allow the Holy Spirit to work inside of you and make you as a vessel. Let Him do the mighty work. Kay mga panudlanan lang tang gamiton sa Diyos. In order for the things in heaven to come here on earth and rule here on earth. Mga Kristohanon. Kay mga Kristohanon na ipanagtawag ng mga kaalakan sa Diyos. By virtue of the Lord Jesus Christ, from the day that we have received the Lord Jesus Christ, there is a responsibility that is attached. That we have to manage. Kita dapat ang mag-manage sa kalibutan. Ikaw na po sa Ginoo nga, kita ang ulo, dili kita ang ikog. That's why we need to penetrate. We are supposed to penetrate every area na aning ng kalibutan. Education, politics, DOH. Dapat ang mga Kristohano magdumala ini. In order
manauta. Ang atong pagpamuhat kung prasa, makaya na to, mas para sa ato sayo na i-reach out. Nakini sila, dapat ni sila i-reach out kay naa sila authority in the world na pwede sila, pag ma-reach out sila in spiritual realm, gamiton po sila aron i-reach out ang kalibutan because naa na sila yung posisyon niya. Once we capture them, for example, senators, congressman, mga inana, mga igsoon, dapat na ay mga Kristuhanon, huwag galing ka panahon sa eleksyon, dapat ato ni sila iboto. May niya, magyapon kay, muna magyapon na siya, dili Kristuhanon, but at least, lesser evil. Dili na lisod, sulti ang sapulong sa Ginoo ka na mga mata sa kamatuuran. We need to manage my soul. Sa mga buhaton nga gagmayo dagko giginahanglan nga i-manage nato ni. Let your kingdom come. Lord, let your kingdom come. Gaampot ta, but we are not willing to manage. And Lord, gapray ta nga, Lord, o di ba, gapray ta, Lord, kana unta mo penetrate, kana unta ma-reach out, kana unta maabot na mo na. But we are not willing to be used by God mightily. Usaon ba ito ba? Let your kingdom come here on earth. Let your will be done here on earth. And what is the will of God? The will of God is to reach out the whole world. Dili magaling tanan, mudawat, but having reaching out the majority. Si Lord na ang bahala, mga igsoon. Galisod o penetrate dito sa mga kasukan. Why? Usa nga ba ba? Walta. Galisod. No? Galisod na ganit. Mediocrity. Galisod na ganit. Reach out na ng mga taas na hutong sa mga gamahanan. Galisod pag kita reach out at tutua sa mga kasukan. Because we wanted to reach out the world in our, based on our own term, on our own capacity, on our own strength, on our own connection, on our own power. No! Ano nilita maglisod mga igsoon, i-avail na ito kagalingon na, Lord, excuse me, tanan nagiginahanglan, wala ako, pero ikaw mag-provide aning tanan, Lord, kay dili man ako kaya. We only have to avail ourselves. Lord, use me. Kung sa mga yung paggamit ni Lord to manage and rule during the time na nibalik na siya. No? When He ascended back to heaven. Amay, gihatag ng authority. Sa iyang mga apostoles, I have given you authority. Gihatagan yung authority, all authority. Gihatag din yung Jesus. Isya nga, susama nga ipadala ko sa akong amahan, din ako usap, ipadala ka ninyo. Dini, niini nga kalibutan, aron ang kalibutan, inyong i-reconcile. I-reconcile nato sa Ginoo. This is the main work that we need to do when we manage. I-provide na ni Lord ang tanan, may isuon. He provided His word, the power of His word. He provided, the power of the Holy Spirit. When He came, before He ascended back to heaven, saman. And then the power of the Holy Spirit. Pero nga nung yun, mga isuon, nga nung yun. This is one thing that the Lord keeps on reminding to each and every one of us. When siguro ka nga, dili man po, pastor, but you can share. You can testify the goodness of God. Just look at your life. How the Lord changed it. Tanawa lang yung kinabuhi. Yung sa kapag-usap ni Lord. Bisan sa school, maka-share ka. Especially, malipay po ngayon so, naayon sa teacher din, na capture naman niya yung audience. So, naagin siya yung time, mo Bible study siya sa classroom.
Normally, before mag-start ang klase, ang mga bata ay maminaw, captured audience, naman mga igsoon. O tanawa, this should be a challenge to sa mga teacher. Or even in the office, if you are kung manager ka, capture din mo ang imong mga sample. In the office, kung ako magpasabot ng mga igsoon nga, if only, no? If you wanted to reign, manage, then, diha sa, kalimutan ni Lord, diha ka mag-rule, diha ka mag-manage. Dapat mo excel ka diha, ginamit ang pulong sa Diyos. Dili na mo excel ta, na may mo na noon ang atong mga surroundings nga, munang Kristohano, no. Once we excel, wherever, di sa nasa kalibutan ni Lord, dapat mo excel ta diha, ang kahayag, kung gawin sa pulong sa inubitin nato, ang kahayag mag-auban ka nato. Ang kahayag ni Kristo mag-auban sa ato. Nasa yung mga kamayan. It all started with you. Magsugod yun. Igsuon sa imo. Magsugod yun. That's why kaunahon ako sa morning devotion. Praying ko, Lord, I should take advantage. Na ako internet, na ako cellphone. Ano hindi na ako nagamiton? Ano hindi na ako nag-take advantage? Ano hindi na ako nagamiton? So you see, matingalan ako na nagkakay mga ngalan ng nagabyo, yan din ako kailan. Matingalan ako, tula sa lain-lain nga mga kuhan nga, classmate pa na ako sa elementary. Elementary, tuwa na sa States. Uy, praise the Lord. So in our calling, we need to take advantage just to manage. No, para i-restore back na ni Lord ang authority na ito may gusto that was stolen. No? Sa sinugdanan, gikawat gidas ni Monyo. What is the very purpose? No? Si Lord ang nag-reign sa langit. But He gave to human. Gihatag niya ang authority sa tao. That's why pagmugna niya ang Adan, i-ilan si Adan na i-manage ang kalibutan. So tao ni ay ang mag-manage sa kalibutan. So sama nga si Lord ang nag-manage sa langit, karon ang tao mag-manage. That's why He equipped man. Gi-equip niya ang tao sa iyang gahong, sa iyang pulong. When the Lord Jesus Christ came, gigaidan ta ni Ginoong Jesus, this is how you are supposed to do. That's why even in our prayer, this is how you ought to pray. In this manner. Kung bisan sa prayer, bisan sa mga pag-ampo, naaagyat si Ginoong Jesus, ginasulti ni Ginoong Jesus din. Ano masiguro? Gusto niya nga masiguro nga itong mga prayers ito pagod yun. Dili lang na ang klase sa prayer nga selfish. This is the kind of prayer nga dili selfish. Dili selfish nga prayer, oh. This is how you ought to pray. Una habang ang nalit sa ang imong Diyos, nga imong langit ng amahan, dahil respeto. Kay ang imong langit ng amahan, balaan man. So you ought to be holy also because your Heavenly Father is holy. And pray, your kingdom come, your will be done. Hallelujah. Na-pray ba ito mga igsoon? Kasi ato lang pray, kaya puro pa kayo. Lord, kayo po, hallelujah. Lord, bless me, Lord. Abi ninyo mga igsoon, tanawa gani, ulahira ayo ang man's needs. Actually, the first part is focuses on God. The second part focuses on man's needs. Ulay lang ayo. Kaya nga nung gusto sa Ginoo nga ipahibalo sa ato, just like kung sa nasulti sa Isaiah chapter 65, verse 24. Ganoon siya nga, before you call, I will answer. Nakahibalo naman si Lord sa atong mga needs. That's why, action pa lang daan, gituwag na ni Lord, while you are still speaking, I will answer.
Before you call, I will listen. Wala. Action pa lang, naminaw na ang Diyos. Before di mo kita sa inyo, nagtubag na ang Lord. You see? But first and foremost, kaya una ganyan nila acknowledge. Pero lisod po kayo mag-acknowledge. Kung wala taka siguro, nga natong Ginoo, atong lagi itong amahan. That's why we need to acknowledge. Atong isiguro nga, naabay atong Ginoo, naabay atong lagi itong amahan. Pero atong Ginoo, naabay lagi itong amahan. Naako na ito pinagilamangin kang Kristo Jesus. Kaya kung wala si Ginoo Jesus na, wala kita lagi itong amahan. We cannot cry out to Him, Abba Father. It was only through Jesus, because of Jesus, and in Jesus that we become children of God. John 1:12. So, atong siguroon mga igsoon. And the next, nag-iingon niya mga igsoon, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Muna niya ang second part that focus on man's needs. Give us this day our daily bread. So, ipapasabot tayo mga igsoon, Jesus Christ actually is teaching us to have a total dependency upon Him. Kung sa Ginoo nga total dependent niya, especially in our daily consumption, in our daily, ayun na diya, give us this day our daily bread. Nag-ainis, actually ang bread, dili lang na siya nag-signify o kanang or lang, dili. What are the things that sustain us, that's supposed to sustain us every day? Strength? Nang lataan yun. In our prayer, gusto sa Ginoo makita that we are totally dependent upon Him. Sa pagkaon, physical, sa pagkaon spiritual, because kung sa kinahanglan din nato, dagan kayo kinahanglan nun, adlaw-adlaw, para lang masustain ta, di ba? Daghan, oy! Food is only one. Pagkaong material, usahan na nga makasustain sa ato adlaw-adlaw. Amen ba? Usa lang na. Pero di ata maka-focus no, sa atong pagkaon, adlaw-adlaw. Naapay pagkaon spiritual. And even we need the strength, we need the power. Aron mo lahutay ta. Kay wala strength that comes from the Lord, power that comes from the Lord, dili ta mo sustain. We need the patience. Gikinahanglan nato pasensya kay we need the self-control. Gikinahanglan nato ni kay sa atong endeavor every day kung wala tayong self-control, wala tayong pasensya, kadadlaw kita tag-away. Kita tagubot. Kinahanglan ta ani kada adlaw nga igsoon. And why is it kalisod ta og pray early in the morning? Kalisod ta og ampo nga kita man ang daghan kaayong panginahanglan adlaw-adlaw. Lord, dili kaya sa gubangunin ni ang adlaw, Lord. Kung dili ka mga uban ka nako haskang Lord, maglisod yun. Kaya mo kat ang among kinabuhi. Ano lisod i-pray? Nadagan man itang panginahanglan on every day. And the Lord wanted us to totally depend upon Him. Gusto niya. Ang ato earthly father, di ba? Ginahanglan, ganahan, malipay sila. Malipay sila ng ilang anak. Kanunay manawag. Kanunay musangguni. Kanunay mangayo. But pasabot, nagdipindi. Nagdipinder sila. Wala sila nagdipinder sa ilang kaugalingong katapos kusog. Malipay ang atong mga papa. How much more kung si Lord, ipakita nato ang Lord nga ingon ana ta ka dependent sa iya. Kung dili ka mag-pray sa ingon ana mga igsoon, but basta pray sa Lord, na kaya ra nimo, kaya ra gid nimo na. That's why struggle lang atong adlaw-adlaw ng kamas. Lang kamas ito.
Nga gamay lang nato nga strength. Okay, bali-bali, gamay lang nato nga little strength lang. Gamahan na ni Lord, buligan na ni Lord. Dako na kaay mahimo. Dako kay kahimuan mo is. Kung buligan ni Lord. But why is it nga galisod ta o pray? Galisod na ganita o acknowledge God as our Heavenly Father. Galisod pagkitag respeto kaniya that He is holy. Labaw na galisod ta o pray sa mga butang na dapat mahitabo din sa kalibutan susama nga naghari mahitabo dito sa langit o may hitsura sa langit. Kaya nga itong prayer most of the time is selfish. Adoragin Lord, panalangin ko, Lord, tagain ko, Lord, no? Lamo, galisod ta depend sa Ginoo. Iyon ang Proverbs, favorite ginato ang Proverbs, no? Chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. Nagkili ko ta magsalit sa atong usay kung puno na bitaw ta, kanang magunawala nga puno na ta. Nga dili man ay dapat magsalit sa kaugalingon nato. Lean not unto your own understanding. Many times, failure ta because we depend on our own strength, on our own understanding, on logic. Usahay ka ng logic, may nakalimutan mo yung suwali. Hindi na siya, bisan saan anak pagpahaong sa pulong sa Diyos, sa sulti sa Diyos, dili, na siya may sun kay ipon. It is contrary to what the Lord, to the principle of God, to what the Lord has said in His Word. Galing nga, sakto man kayo, maubiyag yun karon ang trend sa kalibutan. And majority, gakwa na rin. Dili gihapon na siyang basihanan. Trust in the Lord. Ang pagsalig na sa Ginoo, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Kaya alam ni Lord, many times we fail. If we use our own understanding, alam ni Lord to remind us nga walang-wala ta kung wala siya. So Jesus mismo nag-iwan na confirm ana. Apart from me, i-remind kita ni Lord kanunay, anong failure man? Parang okay naman ito, Lord. Tsara naman ito, Lord. Anong failure? Saan ka butang? Gusto ni Lord, kahibaloy, pasabot. Nga kung wala si Lord, wala dyan kayo. Bisan-bisa. Many times we fail. Sa una ito pagpaningka, papakyas kita. Hallelujah. Give us this day our daily bread. Total dependency upon the Lord. Especially on our daily consumption. Ganun yun, masilin Lord yung daily. Why? Because He wanted us to depend unto Him every day. He wanted us to pray every day. Masayin siya daily. Lord, wala. So every day, dapat mag-pray kita. Ang pinakatsyada nga first hour is morning. Yun, may layo first hour. In the morning, maging na siya ang first hour. Ang first hour, hindi ko na kahit nabok dito sa gabi. Ang first hour na ako sa morning. That's why the Lord wanted us, nga nung itudluan ta, ani nga klase rin, give us this day our daily bread. Ganun maging, Lord, give us the whole month bread. Give us the whole year consumption. Ganun daily giningon nila because the Lord wanted us to communicate every day unto Him. Acknowledge Him, respect Him, depend upon Him, and pray.
Magkuha na to ang mind ni Lord Jesus. Bitaw, no? Daily yun yan yun. Daily bread. Kita ba mga iso, kay kung mag-grocery, benta kay gusto na ito ang kanang mag-grocery na. Good for 1 week. Pero kung kusog magluto ang atong mga anak, daily nagawan week ang atong grocery. Nagaibutan sa refrigerator, di ba? Inaanat ta. Mag-grocery ta, mag-merkado ta, kini ko karne, itlog, manok, good for 1 week ni. Pero di ay gusto ni Lord every day. Every day. Karon dili ta magsalig. Okay pa, okay pa. Napadagang kay supply. Kaya malimot naman ta niya. Pero kung every day, Lord, gaatubang na sab ko sa ngayon tao. Kung dili ko nimo ubanan, buligan, gamhan, lugan, providan, okay Lord. Unto parang nagurot ang kusok, ang katapos, ang panalangin, ang kahok. Ay, gurot na, unto pa. Kita na kay kakaway sa opisina, gurot na. Gisurang-surang lang ka sa opisina, gurot na yung pasensya. Hurot na yung self-control. Diba? Give us a day, or daily, monthly, daily, yearly. Amen. Amen. Kay gusto niya, mo-communicate lagi ta and acknowledge Him. Wow! Lahi na sa mga adlaw. Lahi na usap ni nga mga struggles. Lahi na usap ni nga mga challenges in life. Like, He wanted communication. Dilipot pasabot kay lonely si Lord. Gaga naman yun ang gusto siya na siya kay istorya. Ano? Wala mawala kang Lord. Kung communicate ka niya dili, istorya na kanya dili. Wala may mawala sa iya. Wala may mawala sa iya. Pero sa ato, dako mawala, dagan mawala. He will remain powerful God. He will remain God. Whether we call upon Him, whether we pray or not, whether we worship or not, whether we praise Him or not, wala may mawala sa iya. Sa ato, nakapay mawala. Daghan mawala sa ato. Hallelujah. Assurance, peace, hope, daghan mawala. Joy, daghan mawala. Matingala kay struggle. Struggle mga inusan. And then, hallelujah. Mara siya mga ison. And then, what's the next? Pila na? Upat na? Upat na, no? Ikalima na, niya. Sa sunod. As we, and, sa 13, ano? And forgive us. After sa give us this day our daily bread. Butang din, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kini mo ison. Actually, God is teaching us. When we pray, siguro asa na na-release na nimo pasaylo din na forgive na nimo siya o kaya nakapangayo na kang pasaylo. Kay this is one thing nga magbabag sa atong communication line. Dili man way ni Lord nga mababagan ang atong communication between Him. Pero kita ra ang gahimo og stumbling block. Nga usay ang atong prayer dili gatubagon because of unforgiveness. Ingon giklaro ganyan rin sa 14 and 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you will not forgive forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgives your trespasses. So it depends upon how we forgive others. Kay kundi, we cannot expect. Amo nang struggle kaayo mga isuningan ani. Makatulog ka kung nakay lugot-lugot, galugot-lugot yung linaw sa katawag, lugot-lugot. Sa pagkili. Di ka katulog. Imang prayer shallow.
Murag halayo, gad ka si Lord, nga dili mo kakabot. Pero tistige gani igsoon, i-release gani na. Lord, kabalo ka sa tanan. Kabalo ka sa tanan. Release that. Have mercy, Lord. Dako mag-check sala sa ako, Lord. Pero siguro, contributory kaya po mo kay inana na lang may iso na naagapon ko yung contribution na nga klase nga sala sa kwisig katao. Kay, kung nakasala siya sa ako, agay taon-taon ko naman good nga gipasagdan kini. Di ba mga inana, mga iso, consolation na lang nga, both party, ikaw ug siya, dunay mga kontribusyon nga nakasala siya dako kay tungod gihapon kay naagapon kay lapses, naagapon kay nahimong sala. Pero ang nature yun sa tawag, di yun. Gamit lamig, sumbagon siya yun. Anak tanong, kanang ihanok ang tanang nga shortcomings, ihanok ang tanan nga sala sa ating isig katawag. Gusto ta manghunaw. Protag Pilato ba manghunaw? Pero amin yung maigsoon, para ikaw, para ma-counteract lang. Kanang makahila ka nga, Lord, nakasala siya. Pero na ako ko'y sala. Nakasala ko. And that's the time that the Lord will intervene. That's the time that the Lord takes over. Okay na. I will forgive you. Mabati ka. So, ang barometer, mailhanin mo mga iso na ipasaylo ka sa Diyos. Kahit ipasaylo magpuli mo ang inyong isig katao. Gamisan kung sa pagkadako, sa sala na nahimo niya, yan kanimo, ipasahilo niyo siya. Okay, we cannot, mo lagi basic elementary kay mga ison, we cannot expect the Lord to love us if we cannot love the unlovable. And we cannot expect the Lord to forgive us if we cannot forgive others. Mura gina siya ang barometer, mga ison. Sugotag sarili, maugin na siya mga igsoon kay, maugin na siya. Sa niyagi, pag-release ko na ang tanan. Imagine mga igsoon. But take note, Satan will not give up easily. Sa unang panahon na ako i-release. Forgive and forget. Ano na? Forgive and forget. So, di pa sa iyo na nako. Nagilimtan ko na. Abi niyo mga igsoon, gabalin. Hoy, kinusaylo ko na ni sila. Gilintan ko na ganing, ilubog ko na sa kalimot. Hoy, kabalik man. Mga igsoon, yung sa nakapag-counteract. Lohod ra, igsoon. O lohod ra, hilak ra, ampo ra, daog ka. Lohod ra, daog ka mga igsoon. Nalimtan ko na. Dali ra kayo nalimtan. Diyan na agad ang maison. Inaana ra ang pag-counteract. No? Kang kanang paka-learn to forgive. Imagine mo, dili ka kapasaylo sa imong sigataw, pila makasala nimo, nga nahimo nimo, mao ganing nilansan sa cross si Jesus. Kay tanan natong sala, itong aling to. Pila makasala, gipasan. Usa pa kasakit sa tunok, kagipurong-purong kang Ginoong Hesus. O sa mga klase nga sala, ipakamatyan man ka, dito ibabaw sa buhos. Here comes you are. Di ka kapasaylo. Tinamnanay kawayan. Igsoon ni-release na na. Nasultian lang kag sakit nga sulti. Sakit. Sulti ra to. Di maga to. Nasinghagan ka lang. Di na dahil ka kapasaylo. Di ba? Mga igsoon, sultian dagit. Based sa akong experience, wala, release you, please. I have pa mo abot ang smooth sailing ninyong relationship with Jesus Christ. Nga na every day, no, from glory to glory, I have pa mo abot. No, na your relationship becomes sweeter and sweeter every day. Ang inyong relationship with your
Heavenly Father, with the Lord Jesus Christ. But unless and until naapay babag, kadi ka kapasaylo may iso. Mayon ginag-inuan, hindi mo pasaylo. Di ba kipasaylo ta ka? Kada nga sa musala, di ka kanya tuwantod karon gusto rin mo, ako ang enumerate. Daghan kay may iso. Napagay mga sala ang tinago. Di ba? Muna mo sa mga kulod, pagkadaghan bisa mong sala ni mga kapmay, dagko, tinago, dayag, tinuyo, dili tinuyo, ng mga sala. Grabe ki Lord, haskang daghanag yun. Kanang mga tinago, daghan kaayo mga igsoon, mga tinago. Yan, nothing is hidden by in the sight of God, ba? Wala. Ngayon, come si or, dili ka kapasaylo. Saylo na igsoon. Saylo. Forgive us. Jesus Christ is teaching us about forgiveness. That's number 5. Jesus Christ actually is teaching us about forgiveness. If you are a Christian, now naaragot si Ginoong Jesus, grabe butang-butang, gilan sa galing sa krus, no? Lalo siya nag-justify. Wala siya nanumbang, wala siya nanipa. Grabe insulto. Grabe butang-butang. No? Kay, ang atong personal relationship sa Ginoo mo may pinaka-importante. Anyway, Lord, kakita ka, dahil sa imo atubangan, kung sa'y tinuod, kung sa'y sakto, mura na siya. No more, no less. Basta kay nakakita ka, Lord. Mura na. Di na ko kinanglan mag-justify. Maura yun na, Lord. Kaya anyway, at the end of the day, I am accountable to you. Mura magyapon. Mas panaw na. Mura magyapon. Every one of us shall give an account of himself. Romans chapter 14. Mura magyapon. So, karon palang daan, ipakita na to dayag sa mga tubangan, Lord, kining tanan. If I have some failures, kung nakakontribute ko, palpak, pasaywa. Have mercy. And help me, Lord. Give me a heart na makaya na kung ipasaywa siya. Your power. I need your power to enable me to release forgiveness. Aron ma-release na. Kaya dalahon ni, mo na makapalaglag na itong may iso, di na kapasaylo sa isip ka tao, malaglag na. Amen? And then the last one, yun rin, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ngambot pasabot ni Ginoong Jesus, He taught us to always ask protection. Hinanglat na ni everyday. Hinanglat na ni. Hinanglat ang proteksyon. Kay lipot traba. Lipot ang pamaagi sa kaaway. No? Dili harap-harapan. Dili harap-harapan. So lipot mga igsoon. That's why we need to ask for protection. No? Ngadto sa Ginoo, Lord, akong mga anak, proteksyonin. Lord, kubiri, Lord. Kubiri ko karon, ubalik ko, proteksyonin ka. Lipot ang usay kaway, dili ta kabantay may igsuon ay mga landmines sa mga lit-ag. No? Lit-ag sa kaaway sa unahan. Kunya, ganahan na ba ang kaaway muhimo og attack? Kanang atake sa imo diha sa mga butang nga din weak ka, kanang huyang ka, anak na point, no? Diha. Usay, mas bright pa ang kaaway ka sa tuwa, no? Dapat kita magmaalamon, maglakaw ta permanente, magmaalamon ta, maaptikon ta, kay diha sa unahan na ay mga landmines, ay kini siya, dili, di ka kadala sa kuha na, sige, tistingan ako, ani nga paami, kay dili siya, weak di siya, ani nga puhin. Dahil usay, mga isang, pinakalabang mas pagsulay, sa mga dad ko mga pagsulay, o kininoon nga gamay, lalo ko kalabang, nakasupong ginoon ko, sa pagkini. Kay, wala gid, inang kita maglakaw tang malamon.
walk in wisdom. Walk in the Spirit. No? Muna yun sa John. Maglakaw kuno kita, di sa Espiritu, maglakaw kita ng maalamon. So before ta manaog sa itong balay, protected na ta. Because we pray. No? Nagampo ta nga Lord, protection ko, bihiri ko. Mga litanya na dapat natin matang sa buntag. Lord, thank you. Aning adlaw, lain ang sab na matahong nga adlaw, Lord. Litanya na siya. Aning adlaw, thank you, Lord. Nga pasinati na kundi mo ang imong ugma, kaluoy, grasya, panalangin, wow, overflow, usog, katapos. Wow, Lord, usog, katapos, kapaspog sa paklawas, Lord. Kaalam, kahibalo, panamot, Lord, sa mga butang espirituanon. Kaya kung dili ka mag-provide, aling panamot, no? Spiritual understanding, we need this. Kinanglataan eh. Masabda na ito ang mga butang espirituanon. Panabot sa mga butang espirituanon lagit nun, Lord. Salamat ipasirati na po mo imong favor. Ang protection, Lord. Oh, tanawa. Dapat kita niya na nato. Protection, guidance. Lord, spiritual covering, Lord. From head to foot, inside and out, Lord. Dapat kita niya na ito. Di mo ilusun. Guidance, Lord. The spiritual covering. Guidance. Protection. Pero malimot na kita may suman. Malimot kita. Malimot kita. Jesus Christ is teaching us. Ginatudluan tali ng Jesus. Abin yung may isuon. Sa diyan niingon ang mga apostolis, no? Before anin, Lord, teach us how to pray. I have ginatudluan. Kita po ni Muna na, Lord, that's why He gave the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Di ba ta kumang pray? Matingalan ang mga iso, pero pa nakabalong mo pray. Wala pa Holy Spirit, wala pa power of the Holy Spirit. Nag-action pala niya, otherwise they're miles and miles away. Who is sa pagkinig, Lord? Usay, mag-review ko. Jesus name. Mag-review ko kay, kung kano sa ka, nag-start na, uy, dagan, wala ko maniging na, anong nangabot kini, nga mga thought. Banday mo alam may istorya, nangabot kini nga mga thought. Nga wala magigulali na unang-una. Nangabot ako kahit nakita sa demonyo, nga kung iyak ang labayan, kadong ko mga ison, our mind is the battleground. Ihapan mo, tira-tira ang kaway sa may nato. Di na nito concentrate to pray. Kaya na kay gibutang sa kaway sa tunang-unang wala ko talaga ito, giuna-una. Agoy, nangabot man yung mga una-una, nakababag sa atong prayer. Batayanan kayo ng maison. Kung pag moabot bitaw ng maison, tistingin na yun, aside from rebuking, no, sharply rebuking, tisting o kaduta dahil sa Ginoo. No? Kay, we have the weapons of warfare, the praises of God be in our mouth. Tistingin na kayo, wala laing option. Hindi ko pa kasunod, hindi ko pa concentrate. Tama, Lord. Kantahi dahil sa Ginoo. Lord, it's your turn to fight Him. Hindi na ako kaya, Lord. Oh, grabe gini. Kasi, Lord, yung pangapagin ko, Lord, grabe yun. Istigay yung mga isuon. Pinanalag siya mga isuon. Ikinahanglan ang intervention ni Lord. Kung ikinahanglan, then do it. Lord, ani nga ro, kabalong ko, ikaw ramagin na o ako. Pero naay demonyo, binataka, gasamok-samok. Okay. In Jesus' name, pahawa sa tanas. Kaya usay, lalong ka atong tulog, yan ang kamagtataka, damutan ka atong damgo. Uy, ikaw ramalila sa tanas, kasamok-samok. Hawa na, in Jesus' name, bawa na. Ano na mga isa? Learn to rebuke Satan using the power and authority. Ihatag mo na ni Lord. Luke chapter 19, 10, 19. I have given you authority. Ang problema mga isuon because dili na kita gagamit sa mga gahom sa Diyos. Wala na gamit sa pulong sa Diyos. O pag ito gigamit ang ngalan ni Jesus to rebuke Him.
and the power of the Holy Spirit. Wala na tanan. Di unsa man. Can you expect when kanang mo magkuan ka, mo mudaog ka? Dili. But when you use the power of the Word of God, the power of Jesus, and the power of the Holy Spirit, sure victory will come. Ito mo mga Kristohanon, hindi kasalit mo, gusto kawaling katapos, kawaling palingkamot, kawaling panabot, kagiinan na tangalin not unto your own understanding, kawaling mong panabot, kawaling kagahuman, kawaling katapos, kawaling mong kahibalo, kawaling panabot, ay, nadili yun. Yung matingala rin nga, nga no magyud ha? Kano magyud ha? Wala mo kanigamit sa puso, katapos, kagahuman. Nga iha ni Lord, imo may mong gigamit. So mga Christians, dapat, this is a reminder. This is a reminder for us. Na kinahanglan i-apply nato sa atong kinabuhi. Kaya kung may gusto na basic yun kaay sa tanan, kung basihan yun na, dagan kayo itang mabasihan nga pulong sa Ginoo. Sa Ginoo. Kung saan basihan na ni Lord. Ang problema kay dili lagi nato kay isang ulo kini, dili ginato gatonan kini. Gabisan kay balo na tagay inanta ni Joshua, meditate in day and night. Uy, adlaw to be day Lord. Real na every Sunday. Mugi na nato ni Joshua. Umanang pag-abot sa kalistanan, struggle in life. Wala tayo gagagamit, wala tayo espada. Ephesians, the Word of God is the sword of the Spirit. Wala tayo gagagamit. Manang, pili na po. Sunod adlaw, pili na po. Sunod adlaw, pili na po. Dili ino na mga isuo na kabubuton sa Ginoo. That's why the Lord Jesus Christ keeps on teaching us on how to be a winner, to become victorious, to be a conqueror, and how our prayers to be answered. Ituluan na rin ng Jesus. Amen. Ang yun na po ang tanan nga manido. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Salamat tayo Ginoo sa imong pagpahinugdog ka namo. Sa imong mahal nga pulo nga basic. Kaayong Ginoo, Lord, nga ngayon na mo i-apply sa among Kristohanon nga kinabuhi. Ang ako lang mga pag-ampo, Lord, ang among personal na relasyon, kaya kanimo nga samtang kini magtubo usab ang among Ginoo, ang intensity sa among prayer, ang intensity sa among communication. Kay kabalong Lord, this is the essence of personal relationship. Communication, Lord. Give and take process of communication, O God. O salamat sa imong pagtudlo ka namo, Lord, that when we pray, we will always acknowledge you, God, as our Heavenly Father. We will show to you that we respect your holy name, Lord. And we will pray, Lord, for your kingdom to come here on earth as it is in heaven. And we will have a total dependency upon you, Lord. And we will forgive others, Lord, as you have forgiven us also. And we will pray for protection, Lord, every day. Na proteksyonan kami ni mo, Lord, adlaw-adlaw. Nga walay buhas kaaway, nga magmalampuson patong ka na mo, Lord. Kay imo kaming pubiran, ug imo kaming proteksyonan. Salamat kaayo, Lord, ako mga pag-ampo sa matag usa ng mga kaigsunan na ani-ani karon, Lord, na mag-increase kami, magtubo kami. Dili lamang sa mga butang kalibutanon, mga butang financial, material, kundi labaw sa tanan, mag-increase o magtubo kami. Diha sa mga butang langit mo ng spiritual. Ilabi na, Lord, ang among relasyon na diya kanino, that we will continue to grow from glory to glory in our relationship with you, Jesus Christ. Salamat kayo. Nalay mo kami, Lord, sa walay katapusan. Iyo tubuti nga makawat sa kaaway ang kamatuuran sa iyo, mahal nga pulong nga karon among dasal. Siyuhi sa gahom sa imalang Espiritu, Ginoo. Salamat, Lord, as we continue, Lord,
to grow in our relationship with you, Lord. Your blessing also, Lord, will continue to be poured out to each and every one of us, Lord. Salamat kayo sa panalangin. Especially, Lord, sa desire sa among heart na according to your perfect will, na desire na mo, Lord, alang sa among iglesia. Salamat kayo for granting it, Lord. In Jesus' mighty name. Nawata ang among mga pagpasalamat, mga pagdayag, mga paghimaya, pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pagpakan nato ang Ginoo. Hallelujah.